every Sunday, every Monday, every Tuesday, mga kapatid. Pero the rest of the day, rest of the week, hindi na tayo nag-aaral. O nag-aaral tayo sa araw. Nag-aaral pa ba tayo sa gabi? Hindi na po. Kaya ang kailangan talaga, mga aral na tayo, hindi pa natin ito nagagawa. At nakakalungkot mga kapatid, nung nakaraan po mga panahon, sa loob po ng 3 taon, mga kapatid, hindi tayo po nakapagdaos sa ganito. Pero salamat sa Panginoon, itong kaunting chance at pagkakataong pinagkakalob ng Panginoon sa atin, dapat natin samantalahin, mga pangaralan tayo sa isa't isa. Dahil sabi ng salita ng Diyos, sa verse 13, sabi niya, ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon baka papagmatigasin ng sino man sa inyong nagdaya ng kasalanan. Kailangan may salita ng Diyos na nag-a-absorb, pumapasok sa ating kaluluwa. May nakikita tayong liwanag na salita po ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang number one kailangan natin ngayon, hindi ang pera. Pero sinasabi natin, kailangan din natin ang pera. Pero hindi yan ang number one kailangan natin. Ang number one kailangan natin ay ang salita ng Diyos na magdidevelop at magbubuo, magpapatatag at magpapanatili ng ating pananampalataya sa Panginoon. Okay, verse 13, sabi niya, ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka sakaling papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kaya kapag ang tao, mga kapatid, walang salita ng Diyos na nagre-remind sa atin, walang salita ng Diyos na nag-a-absorb sa atin, mga kapatid, huwag tayong umasa na mayroon pong sisibol na pananampalataya. Mayroon pang sisibol na palay kung wala ka namang ihinasip na palay. Mayroon pang sisibol na puno kung wala ka namang itinanim na buto. Kailangan mayroon tayong salita ng Diyos. At para mangyari yan, mga kapatid, kailangan natin mag-aral araw-araw. Hindi araw-araw mayroon tayong pag-aaral na ganito. Hindi every Monday, hindi po every monthly. Ano po, paano na tayo mga kapatid ito pagkatapos ng 2 buwan ay nagkaroon ulit tayo ng ganito. At hindi ko alam kung ito'y magpapatuloy pa ng mga ilang panahon. Dahil sa hirap po ng panahon, mga kapatid, isa pa, kung i-implement sa atin, no backseat, no ride, hindi po kami makakapagbiyahe. Ang sabi ko sa mga kasamahan ko, pag dumating ang panahon na yan, hindi na tayo makakapagbiyahe. Samantalahin natin ang pagkakataon ng panahon habang tayo makakapag-aral pa sa salita ng Diyos. Kasi ang gagawin ni Satanas sa Senset, binubulag niya 24/7. Yan po ang trabaho ni Satanas. 24/7 po siyang gumagawa. 7 araw sa isang linggo, mga kapatid, ay 24 hours siya na gumagawa para hadlangan tayo sa ating pananampalataya. Dami niya, trabaho. Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mga gawaing bahay. Yung pagkahilig natin sa social media. Amen. Yung pagka-addict natin sa mobile legend. Yung pagka-addict natin sa Facebook. Ano po? Yan ang dahilan kung bakit yung ating pananampalataya ay hindi po sumisibol. Yung pagkabisi natin sa mundo. Amen. Yung pagkabisi natin sa mundo. Makikita natin sa salita ng Diyos, Mateo sa chapter 22, Luke sa chapter 14. Yung pagkabisi ng tao sa mundo kung bakit hindi siya nakaka-avail doon sa paanyaya ng Panginoon. Kaya dito sa salita ng Panginoon, mga kapatid, yung kawalan natin ng pananampalataya. Kailangan natin mag-aral araw at gabi. Okay, mga kapatid. Dito po sa salita po ng Panginoon, basahin natin Hebreo sa chapter 4 verses 1 to 3. Kailangan natin, number 1, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Salamat, po yung mga kapatid natin dyan sa labas dito tayo. Ano po? At doobin ng Panginoon itong buong maghapon ito, mga kapatid, kahit papaano mayroon pong maisilid sa ating pong kaluluwa sa tulong ng salita ng Diyos at sa gabay sa atin ng Espiritu Santo. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos sa aklat po, mga kapatid, ng chapter 4, verses 1 to 3. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling ang sino man ay hindi makaabot, maging tulad sa nakaabot niyo, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita na gaya din naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Wala pong kwenta ang salita ng Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Wala pong halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Ano po? Kung ang tao ay walang pananampalataya, hindi mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa salita ng Panginoon, sa verse 2, sabi yan sa kanyang salita,
Verse 2, sapagkat tunay na tayong pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Napakahalaga ng pananampalataya. Hindi natin ma-appreciate, hindi makakatulong sa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hanggang hindi po nadidevelop sa atin ang pananampalataya. Kaya tanggapin natin na may kaabuan ang salita ng Diyos na makapag-develop ng ating pananampalataya, na siya makapag-liligtas sa ating kaluluwa. 1 Peter sa chapter 1 verse 9, ang layunin ng ating pananampalataya ay pagkaligtas sa ating kaluluwa. Hindi po yung pagtanggap natin ng gantimpala lang na pagmundo, kundi para tanggapin po natin ang kahariang nakalaan sa atin bago pa nanlalangin sa liputan. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang asalan po natin lahat, mag-develop tayo pari-pareho ng pananampalataya. Kaya ang request ng mga alagad, Luke sa chapter 17, I think verse 5, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kahit tayo po'y matalino, kahit tayo po'y marunong, pero kung ganito ang ating pong kalagayan, basahin natin sa aklat ng Marcos sa chapter 16, verse 14, kung ganito ang ating kalagayan, ito po ang ating lagay sa harapan ng Panginoon. Sa aklat ng Marcos sa chapter 16, sa verse 14 sa salita po ng Panginoon, ganito yung ating mababasa. Sa aklat po, mga kapatid, ng Marcos sa chapter 16, sa verse 14, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 14, at pagkatapos siya'y nagpakita sa 11, samantalang siya'y nakapong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan ng pananampalataya. Hindi tayo, mga kapatid, accepted ng Panginoon kahit mayaman tayo. Amen? Kahit nasa atin na ang lahat, kahit marunong tayo, kahit nahusay tayo, pero ang ating pananampalataya ay wala, commended tayo ng Panginoon. Kahit pa tayo aktibo, mga kapatid, at wala tayong pananampalataya, kahit pa tayong giver, at wala tayong buong pananampalataya, tayo po ay commended pa rin ng Panginoon. Kaya sabi dito sa kanyang salita, sa verse 14, sabi niya sa kanyang salita, at pagkatapos siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nakaupong nagsisikain, at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya. Imagine yan. Kaya dito ko nakita, mga kapatid, hindi ganun kabilis mag-develop ng pananampalataya. Hindi ganun, mga kapatid, hindi ganun kadaling sumibol ang pananampalataya. Ito, mga living eyewitnesses sila. Amen. Sa ibang salita, nakita nila, narinig nila ang salita, nakita nila ang ginawa ng Panginoon. Pero ang estado ng kanilang buhay espiritual, sabi niya, pinagwikaan sila ng Panginoon. Kasi dito, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-resurrect na mula sa mga patay. Dahil inihula, sinabi ng Panginoon sa aklat ng chapter 11 o sa chapter 8, makikita natin sa aklat ng Marcos, sabi niya, ang anak ng tao ay i-reject, siya'y papahirapan sa sinagoga at papatayin, at pagkatapos ay magbabangon pagkatapos ng 3 araw. Sinabi ng Panginoon yun, pero hindi sila na niwala. Kaya mayroong nagsabi, ang Panginoon ay wala sa libingan. Ang sabi nga ni Pedro, sabi niya, nasisarang ka ng bait. Hindi sila naniwala. Hindi lang si Simon Pedro, pati ang 11 alagad. Hindi sila naniwala. Tayo, mga kapatid, kahit tayo po'y matagal na, kahit tayo worker, kahit tayo po ay leader, kahit tayo matagal na, mga kapatid, napakahirap kong sumibol sa atin ng pananampalataya. Yan ang totoo. Kaya ang sabi sa salita ng Panginoon, ang challenge is, ipakita natin ang ating pananampalataya sa magitan ng ating gawa. Amen. Kaya kung hindi natin na ipapakita, mga kapatid, ibig sabihin, wala tayong pananampalataya. At paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi naman tayo nagbabasa, kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Ano po? Sabi ng salita ng Panginoon, sa verse 14, o sa chapter 16, verse 14, sabi niya, pagkatapos siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nangakaupo, nagsisikain, at pinagwikaan sila sa kawalan ng pananampalataya. Sa ibang salita, kawalan, ito yung kanyang kalagayan, no? Empty. Talagang wala. Amen. Wala. Mabuti pa, mga kapatid, yung kaunti. Si Simon Pedro sa aklat ng Mateo sa chapter 14, sabi niya, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Pero dito, mga kapatid, yung kanyang kaunti na wala. Amen. Makikita natin dyan, chapter 21 yan. Kaya hindi ganon, mga kapatid, hindi ganon kadali. Nakita ko, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ito ang problema natin.
Ito ang number 1 ikahihiwalay natin sa Diyos. Ito ang number 1 ikamamatay ng ating kaluluwa. Yung kawalan natin ng pananampalataya. At ang kawalan natin ng pananampalataya, ang dahilan nito, wala tayong oras, wala tayong panahon para makinig, mag-aral sa salita ng Diyos. Kahit nakikita natin ang ginagawa ng Diyos. Sa salita ng Panginoon, sabi diyan sa kanya pong salita, balikan natin. Sa verse 14, sabi niya, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakita sa kanyang pagkatapos sa siya magbangon maguli. Naalala mo si Tomas? Ang sabi ng mga alagad kasama niyang apostol, napakita sa amin ang Panginoon. Sabi niya, di ako maniniwala sa inyo. Malibang maipasok ko ang aking daliri sa kanyang kamay at maipasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Mga kapatid, ganyan tayo. Tayong lahat, hindi natin masabi na tayo ay meron talagang pananampalataya. Ang totoo, kulang ang ating pananampalataya. At yung kulang nating pananampalataya ay pwede pang mawala. Amen? Si Simon Pedro ay may kaunting pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Diyos. Kaya dito sa aklat ng Mateo sa chapter 14, ito mga kapatid yung mapanganin. Mateo sa chapter 14 sa salita ng Panginoon sa verse 30, ano po? Kaya hindi pa safe tayo, mga kapatid. Hindi pa tayo assure, hindi pa tayo tiyak sa ating kaligtasan. Sa salita ng Panginoon dito, makikita natin sa verse 26, itaas natin mga kapatid yung pagbasa. Sabi dito, at nang makita siya ng mga alagad ay nalumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naggulumihanan sila at nagsipagsabi, multo. At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapat pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong mga takot. Ang dahilan kung bakit sila natatakot ay dahil sa kakaunti ang kanilang pananampalataya. Dahil sa ating natakot Nung nagkaroon mga kapatid ng COVID, marami pong natakot sa atin. Marami pong ayaw lumabas. Ito, meron po ako narinig. Isa pong abogado. Dahil sa takot po niya, mga kapatid, magkaroon ng COVID, hindi siya lumalabas ang bahay. Siya po ay nagpapabili ng mga kinakain niya. Hindi po siya lumalabas ang bahay, pero itong nagka-COVID siya. Amen? Kaya hindi po ang precaution, mga kapatid, yung hindi ka lumabas. Kasi yung nilalabas, mga kapatid, pumapasok doon na pagkain, mayroon palang infection, mayroon palang bacteria, mayroon palang virus. Ang dahilan, mga kapatid, ay walang pananampalataya. Kahit pa, mga kapatid, wala tayong bakuna. Karamihan po dito walang bakuna. Ang mga kasama nating manggagawa ay wala rin bakuna. Sabi niya ni Brother Edwin, Brad, kung di ako makakasabay sa inyo, hindi ko tiyak makakarating kami. Ako, kasi mahirap magbiyahe. Naintindihan ko yun. Sabi ko, kaya Brad, sumabay na kayo. Salamat na kayo si Brother Edwin. Kasi mahirap kong magbiyahe ngayon, mga kapatid, kapag wala kang bakuna. Akala ko nga, mga kapatid, ng pulis po ang nag-apprehend sa akin. Diyan po sa Isabela. Ano po? Ang sabi ng mga pulis, taga saan po kayo? Patay ko, sabi ko, baka humingi ito ng vaccine card. Wala naman kami ipapakita. Kaya sa salita ng Diyos, kailangan lang natin, mga kapatid, yung ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya kailangan ma-develop sa atin. Basahin natin ito sa salita po ng Panginoon. Mateo sa chapter 14. Dito sa salita ng Panginoon, ang sabi diyan sa kanyang salita sa verse 27, datapat pagdakay, nagsalita sa kanya si Jesus at nagsabi, laksan mo ang iyong loob. Ako nga, huwag kang matakot. Sumagot sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at siya'y malulubog ay sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya. Pero ito, mga kapatid, kawalan nila. Yung kakaunti nila, hindi na-develop. Naubos pa, nawala pa. Yung kakaunti nating pananampalataya, pwede pang mawala. Ano po? Pwede pang mawala. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang katwiran, magiging masama siya. Ano ang dahilan? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya ang number 1, kung bakit tumatalikod, mga kapatid, ay dahil kinulang tayo ng pananampalataya. Dahil walang salita po ng Diyos na nag-absorb sa atin. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Bawat isa sa atin.
Kulang po, mga kapatid, ang ating panahon. Di natin magawa. Nag-usap nga kami ni Brother Wilson kahapon. Sabi ko, Brad, ang dami rin ditong gawain sa Cagayan. Tinuro nga ni Brother Noli, diyan sa taas dyan, mayroong kongregasyon dyan. Sabi ko kay Brother Wilson, sa panahon kasi ni Brother Bong, minsan nag-iisang buwan si Brother Bong dito. Nagtuturo na salita ng Diyos. At marami pong naging mananampalataya. Pero ang kanilang pananampalataya kakaunti. At yung kakaunti na yung mga kapatid na wala din na. Pwede pa rin tayo mawala sa Panginoon. Pwede pa rin tayo maniwali sa Panginoon. Hindi dahil sa kahirapan pwede natin maranasan. Dahil, mga kapatid, kinulang tayo sa salita ng Diyos. At dahil kulang tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang resulta nito, yung ating kakaunting pananampalataya ay mawawala pa rin. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, balikan po natin ang salita ng Panginoon. Dito sa verse 30, ang sabi diyan sa kanyang salita, verse 31, at pagdakay iniunat ni Jesus. Itong pag-unat ng Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon dagdagan natin ang ating pananampalataya. Iniuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, ang kanyang salita para madagdagan ng ating mga kulang at kakaunting pananampalataya. Inuunat ng Panginoon kasi lumulubog tayo. Ibig sabihin, paurong-sulong tayo. Ano po? Pakaliwa kanan tayo. Ano po? Minsan susunod, minsan hindi. Kaya ang gusto ng Panginoon, itong kawalan natin ng pananampalataya, mga kapatid, marisol po natin sa pamagitan ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Sabi niya, mag-aaralan kayo sa isa't isa, baka kayo papagmatigasin ang daya ng kasalanan. At tayo ay mahiwalay sa Diyos. Ito ang resulta, mga kapatid, pag wala na tayong pananampalataya sa Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa aklat ng Jeremias 17, verse 5. Makikita natin ang taong kulang sa pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat ng Jeremias sa chapter 17, verse 5, ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, ganito ang sinasabi, kaya ang dahilan ng ikahihiwalay, mga kapatid natin sa Panginoon, ay hindi dahil ng kahirapan, dahil kulang ang ating pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Jeremias 17, verse 5. Ang salita ng Panginoon, ganito ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Pag kinulang tayo ng salita ng Diyos, kanina tayo magtitiwala sa sarili. Kanina tayo magtitiwala sa salapi kayamanan, hindi sa Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, yung mga taong paurong sulong sa kanilang buhay espiritual, ay dahil kulang tayo ng salita po ng Panginoon. At dahil kulang tayo ng salita ng Diyos, ang ating pong pananampalataya ay empty. At tayo pag ganyan, commended tayo ng Panginoon. Pinagbikaan sila ng Panginoon sa kawalan nila ng pananampalataya. Kailangan po natin mag-aral, mga kapatid, hindi para makuha natin yung mga pangangailangan natin, request natin, para ma-develop ang ating isang pananampalataya, araw at gabi. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Acts 17. Ang salita ng Panginoon sa aklat ng Gawa sa chapter 17. Makikita natin sa salita po ng Panginoon. Ito yung dapat nating gawin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Acts 17, ganito yung ating pababasa sa salita ng Panginoon. Sa verse 11. Sabi diyan sa verse 11 up to following, itaas natin po, mga kapatid, dito ang ating pagbasa. Sa verse hanggang verse 12. Sabi diyan sa kanyang salita, ngayon lalong naging marangal ang mga ito, ang taong walang pananampalataya. Marangal siya sa harapan ng tao, pero committed ka ng Panginoon. Kinikilala ka ng tao, kinikilala ka ng mundo, pero hindi ka kikilalanin ng Diyos. Hindi tayo kikilalanin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, pinagbigaan sila sa kawalan ng pananampalataya. Siguro i-recognize tayo ng mga tao sa mundo dahil, mga kapatid, tayo meron, tayo kilala, tayo ay mga literate, may mga pinag-aralan tayo. Pero kung tayo ay walang pananampalataya, hindi tayo kikilalanin ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa kanyang salita, mga kapatid, John 17, sa verse 11 up to following, sabi niya, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila
ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang kasulatan kung tunay ang mga bagay na ito. Kaya nga marami sa kanilang nagsisampalataya, gayon din ang mga babaeng Grega na may kalagayang mahal at mga lalaking hindi kakaunti. Ang dami pong na-convert, ang daming naging believers. Ano po? Dahil siniyasat nila, pinag-aralan nila ang salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Yung salitang araw-araw, mga kapatid, hindi lang sila nagdepende sa mga tagapagturo. Pag tayo po ay nakadepende lang, mga kapatid, sa tagapagturo, pag wala na pagtuturo, mga kapatid, hindi na tayo magbabasa. Hindi na tayo mag-aaral, hindi na tayo magbubulay ng salita ng Diyos. Kaya, ang sabi dito, ang mga taga-Berea ay naging marangal sa harapan ng Panginoon. Kasi tinanggap nila may kapakumbabaan at kaamuan ang salita ng Diyos ay tinatanim sa atin. Mga kapatid, ang number one dahilan ay kawalan natin ng pananampalataya. Tanda natin, mayroon tayong kaunting pananampalataya, maganda. Pero, mga kapatid, kung tayo ay hindi tuloy-tuloy na mag-aaral, mga kapatid, ng salita ng Diyos, hihinto tayo, nakadepende tayo sa mga tagapagturo, tagapangaral, isang araw, mawawalan din tayo sa Panginoon. Ano po? Dahil wala na pong magkukonserve, wala na pong magpapanatili ng ating pagsunod ng ating relasyon sa ating pong Panginoon. Okay. Kasalita po ng Panginoon, unang-una, mga kapatid, ang dahilan talaga ay ang kawalan po natin ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Okay, sabi dito sa kanyang salita, pinagbitaan sila sa kakaunti nilang pananampalataya. Sabi niya, ikaw na kakaunti ang pananampalataya. Sa mga apostol, kayong walang pananampalataya. Mga kapatid, pakitas nga po ang buong pananampalataya dito. Pakitas po. Ako, inaamin ko, hindi pa buo ang aking pananampalataya. Siguro may pananampalataya ako, baka kaunti. At yung kakaunti na yan, mga kapatid, pwede pang mawala yan kung hindi tayo magpapatuloy. Kaya, masisigurado ba natin ang ating kaligtasan? Masisigurado na ba natin? Hindi pa. Bakit? Bakit din natin matitiyak? Alam mo ba na susunod ka pabukas? Alam mo ba ang mangyayari bukas? Ganito. Kung ang ating pananampalataya, buo na ngayon, kahit anong mangyari bukas, sa isang araw, susunod pa rin tayo. Ang problema natin, hindi buo ang ating pananampalataya. Matitiyak ba natin, mga kapatid, na ligtas tayo? Hindi pa po. Bakit? Ang araw ng bukas ay hindi natin alam. Amen. Halimbawa, hindi buo ang ating pananampalataya, kakaunti ang ating pananampalataya. Hindi na ito Hindi na ito. Hindi na yung kawalan. Kaunti pa lang ang pananampalataya. Si Pedro, lumubog pa rin Amen. Ang mararanasan natin, mga kapatid, kung tayo po ay kakaunti ang pananampalataya, lulubog pa rin tayo. Mawawala pa rin tayo sa Panginoon. Kahit wala pa, mga kapatid, ang kahirapan. Dahil sa kakaunti ang ating pananampalataya. Bawat isa sa atin, trabaho natin yan. Hindi ito kayang i-develop ng iba sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, work out our own salvation. Philippians chapter 2 verse 12, gawin natin ang ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya mga kapatid, yung kawalan natin ng pananampalataya, trabaho natin yan. Amen. Bawat isa sa atin. Ako, kakaunti pa ang aking pananampalataya. Kaya tama ang sinabi ng mga apostol, dagdagan mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Na andito tayong lahat, mga kapatid, para magdagdag tayo pari-pariho ng ating kakaunti at kulang na pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Ephesians chapter 4. Sa salita ng Panginoon, kasi yung taong buo na ang kanya pong pananampalataya. Yung taong buo na ang pananampalataya. Kaya masasabi natin, wala pang buo ang pananampalataya. Lahat tayo, yung iba, mga kapatid, wala, yung iba kakaunti. Ang katunayan na ang tao buo na ang kanyang pananampalataya, ito na. Ephesians chapter 4, sa verse hanggang 16. Yan yun, mga kapatid. Ang katunayan na ang tao, puspos na siya ng pananampalataya. Ibig sabihin siya ay like Christ. Amen. Siya ay katulad na ng Panginoon. Ano ang buhay ng Panginoon? Sabi niya, ang aking pagkain ay tapusin, ang aking trabaho, ang aking pagkain ay gawin at tapusin ang pinagagawa niya sa akin. Nakapokus na talaga sa spiritual yan. Wala nang panahon para sa mundo. Wala nang panahon para sa sarili.
Iyan mga kapatid, basahin lang natin ito. Gusto ko lang pong ipakita sa atin, tayo ay hindi pa ganito. Tayo hindi pa ganito. Kaya kinakailangan natin mag-aral araw-araw kung bakit natin ito ginagawa. Kasi kakaunti ang ating pananampalataya. Ito pong precautionary measure o yung pag-iingat natin na yung ating kakaunting pananampalataya ay wag na mawala. Ano po? Yung kakaunti nating pananampalataya ay wag na mawala, kundi yung ating kakaunting pananampalataya ay madagdagan. Yan po ang ating pong layunin. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Ephesians sa chapter 4. Ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, ganito yung ating mababasa. Efesos sa chapter 4, ang salita ng Panginoon sa verse 13 nga, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ito po yung pananampalataya kagaya ng Panginoong Kristo. Yung unification of faith, yung kagaya ng pananampalataya ni Jesus. Ano ang pananampalataya ni Jesus? Mga kapatid, ano ang pananampalataya ni Jesus? Makikita natin sa aklat na John chapter 11, 38 up to following. Mga kapatid, sabi niya, sabi ni Marta, nalalaman ko po na ang lahat na yung hihingin ay binibigay ng Ama. At ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko na ako'y iyong laging tinirinig. Pag tayo pinanalangin sa Panginoon at buo ang ating pananampalataya, lahat ng ating panalangin dinidinig ng Diyos. Amen. Kaya hindi pa buo ang ating pananampalataya. Ang totoo mga kapatid, dami nating prayer, hindi po dinidinig ng Diyos. Bakit? Ang ating pananampalataya ay kakaunti. O kaya ay wala tayong pananampalataya. Kaya sa salita ng Panginoon, ang taong puspos na ang pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin talaga mag-aral araw at gabi. Sabi ng salita ng upang hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, kagaya ng pananampalataya ng sa Panginoon. Kaya nga, ang pananampalataya sa Panginoon, kung ating pagtataglay tayo niyan, ito magiging bungay. Yan ang magiging bunga. Sa Roma sa chapter 8, 35 after following, hindi na tayo mahihiwalay. Nahihiwalay pa. Amen. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, pag tayo po ay napapakanan, pag tayo po ay kumakaliwa, pag tayo po ay napapaatras, ibig sabihin, mga kapatid, baka wala tayong pananampalataya o kakaunti ang ating pananampalataya. Pag tayo nabuo ang ating pananampalataya, anumang ating maranasan, hindi tayo mahihiwalay, hindi tayo malalayo sa Panginoon. Hindi mapuputol ang ating relasyon sa Panginoon. Dumating man sa atin ang advance, dumating man sa atin ang great tribulation, mga kapatid, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Basahin ko lang muna ito. Basahin lang natin ito, mga kapatid, hanggang verse 16. Ephesians chapter 3. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos. Ang sabi ng mga alagad, multo. Ang sabi ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. And yet, natakot pa rin si Apostol Pedro. Hindi niya kilala ang Panginoon. Mga kapatid, pag tayo po ay nahuhod sa ating pong pagsunod, pag tayo napapakana sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa natin lubos sa kilala ang Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa verse 13, ganito, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala magkabikadila ng lahat ng hanging aral sa pamamagitan ng gaya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsalaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Ano po? Lumalaki ang ating time sa Panginoon. Tayo ay nagiging committed. Hindi yung tayo ay kumikitin. Yung ating panahon sa Panginoon nawawala. Yung ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na uubos. Ano po? Pag tayo po, mga kapatid, ay nagiging lubos kagaya ng sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating pananampalataya, nagiging committed tayo. Sabi niya, lumalaki sa Kanya
Sa ibang salita, kung ang ating oras sa mundo, mga kapatid, ito nga, hindi po ito, mga kapatid, ang ganitong kalagayan. Kasi sinasabi ng ibang preacher, 6 na araw sa atin, isang araw sa Diyos, hindi po yan Christianity. Ang tawag yan, religion. Hindi po yan, mga kapatid, Christianity. Religion po yan. Pero pag tayo, mga kapatid, ay nalulubos ang ating pananampalataya, tumataas yan. Nagiging 2 yan, nagiging 5 ito. Nagiging 3 ito, nagiging 4 yan. Mga kapatid, nagiging 3 ito, nagiging 4 ito. Hanggang dumating, mga kapatid, lahat na sa Diyos. Upang lumaki tayo sa Kanya. Ang katunayan na tayo ay humihina at nawawala ang ating pananampalataya, dati ang ating oras lahat sa Panginoon nagiging 6. Sa katagalan, dahil hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, naging 5. At kung magpapatuloy, mga kapatid, wala na sa Panginoon. Amen. Hiwalay na po ang ganyan. Ito, mga kapatid, ay hindi yan Christianity. Ang tawag yan, religion po yan. Bakit nasabi ko, mga kapatid, na yan ay religion? Dahil yan, mga kapatid, ay sa kautusan. Hindi po yan Christianity. Yan ay kautusan. 6 na araw sa atin, isa sa Panginoon, kautusan niya. Basahin natin ang salita ng Diyos. Galatians chapter 3. I think verse 24. Kautusan niya. Hindi yan Christianity. Ang gumagawa niyan, kakaunti ang pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Diyos kung di pa ako nagkakamali. Galatians. Ang salita ng Panginoon, ganito yung mababasa natin. Sa verse 24, tama. Nasabi ng salita ng Panginoon, Galatians chapter 3, verse 24, ano pat ang kautusan ang siyang naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Naalala ko yung binatang mayaman. Sabi niya, nasunod ko na po yan mula pa sa aking pagkabata, mga kapatid, dahil siya ay may kautusan. Kung gusto mo maging ganap, ano sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang lahat ng itinatangkilik, ibigay mo sa mga duka, pagkatapos ay bumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang tawag dyan ay faith. Sa ibang salita pa, ang tawag dyan ay living faith o mature faith. Depende ka na, aasa ka na sa kapangyarihan, magagawa ng Diyos. Hindi pa tayo nakakarating yan. At kung hindi pa tayo nakakarating dyan, may tiyasa pa rin ang kaaway na mawala na rin sa Kanya. Amen? Papatayin tayo. Dahil ang objective ni Satanas, patayin tayo. Yan ang kaunting panahon, mga kapatid, yan kaunting panahon na pinagkalog kay Satanas sa loob ng 7 years. Ano po, sa kaunting panahon ay lalo niyang pag-iigtingin, mga kapatid. Itong kahirapan. Sinasabi natin yung kahirapan. Yung tao, ang kanyang panahon dati sa Panginoon, pagpalagay na lang natin, 2 araw. Tapos 2 araw sa Panginoon, 5 araw sa Kanya. Nangyayari, mga kapatid, hindi na, naging 1 araw na lang, naging 5 na lang. Ang nangyari, katagalan pa ng panahon, hindi na umaaten, hindi na dumadalo. Kaya, mga kapatid, yung mga taong hindi na po dumadalo, mga kapatid, nangangahulugan, ang kanilang pananampalatayang kaunti ay nawawala. Amen. Pag-aralan po natin kung dito yan. Kaya huwag tayong maniwala ng ganito. Dahil kasi kay brother, dahil kasi kay sister, ang dahilan, hindi po, mga kapatid. Hindi po sila. Ang dahilan, mga kapatid, dahil yung salita ng Diyos hindi nag-answer sa atin na sana ay magde-develop ng ating totoong pananampalataya sa Panginoon. Kapakaliwanag yan. Luke sa chapter 10, sa aklat ng Marcos, Mark sa chapter 10, sa aklat ng Matay sa chapter 19, yung binatang mayaman, mula pa sa pagkabata, bakit may kautusan siya? Pero siya po ay hindi po naligtas. Sabi niya, siya po ay taong namamangla. Nahiwalay pa rin siya sa Panginoon. Sa panahon ng kahirapan,
Mga kapatid, kailangan tayong makapanatili. Kailangan maabot natin ng bawat isa sa atin ito. Bago patapusin itong number 1 ito, basahin natin Ephesians chapter 3. Okay, mga kailangan mo na iintindihan natin kung lahat ito. Alas 12 po siguro ay magka-cut out tayo. Tapos mga kapatid, kakain lang tayo. Pag-rehearse tayo 1 o'clock, mga kapatid, pag-revision tayo. Tapusin lang natin itong number 1. Siguro, isang araw sa akin ngayon, kay Brother Edwin, isang araw. Doon sa mga worker natin, mga kapatid, isang araw. Kasi kailangan natin magtulungan sa isa't isa. Ako, hindi pa ganun katatag ang pananampalataya. Hindi ko alam dito kung mayroon na talagang matatag na pananampalataya. Pero yung ating ginagawa ngayon, yung ating pag-aaral na gagawin, mga kapatid, malaki ang maitutulong para po tayo makapanatiling buhay sa ating pong kaluluwa. Dahil ang ginagawa ni Satanas, unti-unting iniaalis. Ang rason ni Satanas, mga kapatid, kung bakit niya pinapaganda ang mundo para tayo magtiwala sa mga bagay ng mundo. Hindi po doon sa Diyos na buhay. Kaya para mabuo ang ating pananampalataya. Basahin natin ito, Ephesians chapter 3, sa verse 14 up to 21. Kasalita ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Tinatanong ko si Brother Alex, sabi ko, Brad, pwede ba tayong magawain ng gabi? Hanggang gabi. Kaso dito, mga kapatid, mahirap. Dahil ang mga kapatiran po ay mula pa sa malalayo. Yung iba po ay walang sasakyan. Ano po? Pero hindi issue yun. Yung iba nga, may sasakyan, di nakakarating. Kaya po, mga kapatid, ang dahilan ng issue, walang pananampalataya. Kaya yan ang dahilan. Ang salita po ng Panginoon, basahin natin, Ephesians, pero may factors pa rin. Kinoconsider pa rin ng Panginoon yan. Pero ang root cause talaga, mga kapatid, ay ang kaulan ng pananampalataya. Dahil hindi nag-aaral sa salita ng Diyos. Okay. Ephesians chapter 3, verse 14. Basahin natin hanggang 21. Sabi niya, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ang pangalan ang bawat sampahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong Panginoon. Palakasin ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Papaano natin masasabi na ang tao ay malakas sa espiritual? Verse 15. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 15, o sa verse 16, sa verse 17, sabi niya, na si Kristo'y manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ibang salita, nananahan, hindi na aalis, hindi humihiwalay. Ganon din tayo, mga kapatid, mananatili tayo sa Panginoon kapag tayo ay may pananampalataya. At si Kristo ay mananatili sa atin pag tayo may pananampalataya. Mananatili ba tayo sa salita ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya? John 15 verse 7, kung ang salita ko'y mananatili sa inyo. Paano mananatili sa atin ang salita ni Kristo kung wala tayong pananampalataya? At kayo'y mananatili sa akin. Paano naman masasabi na ang tao'y nananatili kay Kristo kung di nananatili sa salita ng Diyos? At kung ang tao'y nananatili sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang mag-i-improve ng ating pananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin ito. Verse 16. Ephesians sa verse 16. Sabi niya 3:16. O 17 rather. Na si Kristo ay manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay. Ano po? Yung aking natutunan sa Biblia, hindi po nauuna ang pag-ibig. Hindi na uuna ang pag-ibig. Kailangan ma-develop muna ang faith ng tao. Amen. Huwag mong sabihin na ang tao'y may pag-ibig sa Diyos hanggat hindi po na-develop ang kanyang pananampalataya. Hindi po makakaibig sa Diyos ang hindi naniniwala sa Diyos. Ano po? Napakaliwanag yan. Galatians chapter 5. Kaya ang una talaga, mga kapatid, ay ang pananampalataya. Kailangan mapalago natin ito. Galatians chapter 5, ganito ang mababasa natin sa salita po ng Panginoon. Basahin po natin sa chapter 5, verse 2. Hindi ako may
ang salita ng Panginoon sa verse 6. Galatians sa chapter 5, verse 6. Kaya ang una talaga, mga kapatid, sinisira ni Satanas pananampalataya. Sinisira niya. Ang daming paraan, mga kapatid eh. Ang dami. Naintindihan ko, ang dami pa lang, mga kapatid. Isa lang yung tayo hinahanda ng mag-aral, makinig, ng salita ng Diyos. Ano po, hindi niya ipinapaunawa, hindi pa pahintulot ni Satanas maunawaan natin. Kasi pag naunawaan natin, maniniwala tayo, susundin natin ito at maliligtas tayo. Kaya dito sa salita ng Panginoon, makikita natin, Galatians chapter 5, verse 6, sabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa kasama ng pag-ibig. Kaya hindi nauuna ang love to God. Hindi po ang pag-ibig ang nauuna. Parang ganito lang ito na halimbawa. Paano mo iibigin? Halimbawa ito ha, sa atin hindi natin pinahihintulutan ang pangliligaw. Pero sa mundo ganito. Pag ikaw ay binata, ikaw ay nanliligaw, hindi ka iibigin ng dalaga, maliban na yung dalaga ay maniwala na iniibig mo siya. Amen? Ang tawag doon na de-develop. Yung pag-ibig ay hindi agad sumisibol yan hanggat wala kong pananampalataya sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos. Sa aklat ang Revelation chapter 2 verse 5, iniwan ang unang pag-ibig. Bakit naiwan ang unang pag-ibig? Dahil ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay wala. Kaya sa atin, mga kapatid, napakahalaga sa atin, ma-develop talaga yung pananampalataya. Hindi po basic ang ating pinag-aaralan. Kasi ito po, mga kapatid, ang magsusustain sa atin. Magdadala sa atin hanggang sa dulo nitong ating course ng ating pong buhay spiritual. Kaya, mga kapatid, ang dapat ma-develop talaga yung pananampalataya. Dahil kung ang ating pananampalataya nadagdagan, gagawa ito kalakip ng pag-ibig. Sa ibang salita ay ang pagsunod. At ang pagsunod ay hindi nakadepende sa panahon. Ang pagsunod ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang pagsunod ay nakadepende sa estado ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya kahit magkaroon ng kahirapan, mga kapatid, susunod pa rin tayo sa Diyos. Kahit ano po ang ating maranasan, susunod pa rin tayo sa Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Romans sa chapter 8, 35 up to 39. Hindi po mahihiwalay ang ganun. Hindi na mahihiwalay sa Diyos ang ganun. Sa aklat po, mga kapatid, ng Roma sa chapter 8, na salita ng Panginoon, ganito ang ating mababasa. Sa Roma sa chapter 8, sa salita ng Panginoon, makikita natin sa verse 5, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala na pong makakapagpahiwalay. Bakit, mga kapatid, yung pananampalatayang kaunti na develop dahil ang ginawa niya, nag-aral siya, araw at gabi sa salita ng Diyos. Hindi pa tayo ganun, mga kapatid. Kaya ang kailangan natin gawin, tayo po natin mag-aral sa salita po ng Panginoon. Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabigatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, o ang kahubaran, ang panganib, o ang tama. Pero ito'y makakapagpahiwalay pa rin. Amen. Kanino? Sa mga taong hindi umunlad ang kanilang pananampalataya at hindi na-develop ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Inulit ko po, mga kapatid, hindi po sisibol ang pag-ibig sa Diyos hanggat hindi po na-develop ang ating pananampalataya. Dahil ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang kalikasan ng pag-ibig ay laging connected doon sa faith. 1 Corinthians 13, sabi ng salita ng Diyos, ang umiibig lahat ay inaasahan. Amen. Konektado yan. Amen. Sa ibang salita, ano ibig sabihin ng faith? Hope. Magre-resulta yan ng hope. Pagkagsama yung dalawang yan, magre-resulta ng hope yan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, at paano naman magkakaroon ng love na totoo kung walang faith? Kaya nameron talaga ang pananampalataya. Kaya sinisira ni Satanas una ang ating pananampalataya. Pag nasira niya ang ating pananampalataya, masisira niya ang relasyon natin sa Diyos. Ang ating pag-asa, hindi na ang Diyos. Ang pag-asa natin ay ang tao, ang pag-asa natin sa lapi, ang pag-asa natin kay Mana. Kaya sa salita ng Diyos, makikita natin, 1 Timothy sa chapter 5, o chapter 6 rather, bago natin ituloy yan. 1 Timothy sa chapter 6, basahin po natin ang salita po ng Panginoon, mga kapatid.
sa aklat ng 1 Timothy sa chapter 6, verse 17 hanggang 19. Related po ang tatlong yan, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mag-prepare sa pag-aaral sa salita ng Diyos, lahat yan, apektado yan. Apektado ang ating pananampalataya, apektado ang ating pag-ibig, apektado ang ating pag-asa sa Diyos. Apektado po lahat yan. Pero ganito, kung ang ating pananampalataya ay lumago, lalago din kasama mga kapatid, yung ating pong love and then yung ating hope. Kaya ang number one pong kailangan natin talaga, salita ng Diyos. Pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang number one commandment ng Panginoon, araw at gabi. Sa John chapter 5, 39 hanggang 50. Sabi niya, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Kaya nga lang sa verse 40, ayaw na maraming tao. Dahil abala po yan. Abala. Yan po ay obstruction sa prioridad ng tao sa mundo. Ano ba naman yan? Lagi na lang may gawain. Kaya ang dami mong taong galit sa pastor. Yung mga kasama ko po dito, ng mga may asawa, karamihan po nagagalit sa akin. Sabi sa akin, sabi sa mga asawa, lagi ka na lang sinusunod mo yung pastor mo. Alala ko minsan, no? Mayroon pong kapatiran natin talaga aktibo sa Panginoon. Galit na galit sa asawa, pasasabugin ko yung pastor mo, isang dinamita lang yan. Mga kapatid, dahil pag ang tao na-develop ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-ibig, hindi ang tao. Ang pag-ibig niya ay ang Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, napakalaga po ito. Okay, basahin po natin ang salita ng Diyos na 1 Corinthians chapter 13. Lahat tayo, gawin po natin ito, mga kapatid. 1 Corinthians sa chapter 13. Makikita natin sa salita po ng Panginoon, pag na-develop ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 4, sabi nga sa salita ng Panginoon, sa verse 4, 1 Corinthians sa chapter 13, verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magmagandang loob, ang pag-ibig ay hindi nananatili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, ang pag-ibig ay hindi nagpapalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan, lahat ay binabata, lahat ay tinitiis, lahat ay pinapaniwalaan. Kaya sa salita ng Diyos, kapag na-develop ang ating pananampalataya, tataas din ang ating pag-ibig sa Diyos. Ano po? At magkakaroon din tayo ng totoong pananampalataya. Laging connected yan. Ano po? Parang ganito. Yung ating pong kidney ay connected sa ating puso. Ganyan pala. Kaya kapag ang tao na-opera siya sa bato, mga kapatid, pwede rin magkaroon ng problema ang kanyang puso dahil yan ay connected. Ganun din yan. Ang ating pananampalataya, pag nagkaroon ng problema, may problema na rin ang ating pag-ibig sa Diyos. May problema na rin ang ating pag-asa sa Diyos. Amen. Kaya yan pala, mga kapatid, ang unang hinahadangan ni Satanas. Kaya pag nag-fail tayo, nabigo tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, lahat yan apektado. Apektado lahat yan. Kaya sa salita po ng Panginoon, salamat sa Panginoon makita ko yan. Kaya nga pala, Panginoon, itinuturo mo sa amin talaga, araw at gabi ang pag-aaral. Pag tayo ay nabigo, hindi natin nagawa yan, mga kapatid. Sigurado ang ating pong pananampalataya, sigurado po ang ating pag-ibig at ang ating pag-asa, hindi po sa Diyos. At tayo po isusumpay ng Diyos. At tayo mahihiwalay sa Diyos. Ano po? Dahil hihiwalay tayo sa aral ng Diyos. Sabi ko sa salita po. Okay. Sa salita ng Panginoon na mabasa natin, balikan ko muna po ito. Tapos siguro dito, mga kapatid, mag-stop muna tayo. Ito, mga kapatid, kailangan natin. Number one talaga, marating natin yung kasakdalan ng ating pananampalataya. Yung kasakdalan ng ating pananampalataya. Dahil kung hindi, mga kapatid, hindi tayo makakapanatili. Okay, basahin natin, Romans chapter 8, 35 hanggang 39. Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, o ang pangmaran, o ang panganib, o ang tabag. Gaya ng nasusulat dahil sa iyo, kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga lupa sa pagayan. Hindi kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Nakikita natin yung paniniwala.
Amen. Makikita natin yung pananampalataya. At kung ang taong may pananampalataya, hindi mo ba iibigin ang iyong pinaniniwalaan? At kung iniibig mo yan, hindi mo ba siya aasahan? Aasahan mo yan. Dahil, mga kapatid, may nag-absorb sa ating kaluluwa na salita po ng Panginoon. Ano po? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, sinusugo niya ang kanyang salita at pinapagaling sila sa kanilang mga sakit at inililigtas sila sa kanilang ikapaham. Salita ng Diyos. Number one, mga kapatid. Pero ang ginagawa ni Satanas, sinusugo ang salita ng Diyos. Sinisira naman ng diablo ang salita ng Diyos. Makikita natin yan sa salita ng Diyos. Dahil alam niyo Satanas, pag naintindihan natin ang salita ng Diyos, maliligtas po tayo. Okay, basahin po natin, mga kapatid. Sa verse 38, sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Ano lang related? Connected. Hindi mo pwedeng ihiwalay. Sabi nga ng salita ng Diyos, mananatili ang tatlong ito. Amen. Mananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-ibig, at ang pag inalis mo ang isa dyan. Lahat yan, mga kapatid. Lahat yan. Alala ko, mga kapatid, yung tinanggalan ko ng bato. Maapektuhan ng ibang part ng kanyang katawan. Yung organs sa kanyang katawan. Ganon tayo. Kaya may problema ang ating commitment sa Panginoon dahil may problema ang ating pananampalataya. Dahil may pananampalataya, tayo kaunti, mga kapatid. Kung ang ating pananampalataya ay malulubos, magiging saktan, mga kapatid, yung ating pananampalataya, lalo ang ating pag-ibig at ang ating buong sa Panginoon. Hindi tayo mahihiwalay sa Panginoon. Okay, sa salita ng Diyos, basahin lang natin. Sabi dito sa kanyang salita, verse 39, tayo din sabi niya, sapagkat ako'y lubos na naniniwala na kahit kamatayan, kahit buhay, kahit ang anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, promise yan eh. Amen? Malaking kapighatian, promise yan, kahit yung darating na yan, magiging handa tayo. Kagaya, mga kapatid, sa panahon ni Joseph. Inihanda ang lahat ng pagkain para mabuhay ang mga Israelita. Ganun din tayo. Inihahanda, sinusugo ng Diyos ang pagkain spiritual para mag-serve tayo. Ihanda tayo, mga kapatid, sa malaking kabigatian. At hindi lang yun, sa advance. Wala pa tayo sa malaking kabigatian. Pero kung papasok tayo doon, mga kapatid, marami pong mawawala. Dahil wala pa ang kabigatian, ang dami na pong nahihiwalay sa Diyos. Dahil kulang, walang panahon ang tao para pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi sa isip ng tao, ganito ka. Sa isip ng tao, ganito. Basahin natin ang salita ng Diyos. Bago ko ito basahin. Sa aklat ng Malakias chapter 3, verse 14. Malakias chapter 3, verse 14. Ganito ang response ng tao. Sa aklat ng kapatid ng Malakias chapter 3, sa salita ng Panginoon, makikita natin sa aklat ng Malakias chapter 3, ang ganito. Verse 14 hanggang following. Sabi niya, inyong sinabi, walang kabuluhang maglingkod sa Diyos. At anong pakinabang nito na ating ingatan ng kanyang bilin? At tayong magsilakad na may pananangis sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi tayo naniniwala na pag tayo sumunod, tayo po igagantimpalaan ng Diyos. Ano po? Paano susunod ang taong hindi naniniwala na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay gantimpala? Hindi susunod yan. Kaya sa salita ng Panginoon, anong kapakinabangan nito na ating sundin ang kanyang mga utos? Ano po? May mga tao sa kanilang paniniwala, wala pong pakinabang na sumunod sa Diyos. Wala pong benepisyong maglingkod sa Diyos. Kaya ang gagawin niya, hindi siya maglilingkod sa Diyos. Pero ang taong naniniwala, mga kapatid, na sa ating pong paglilingkod, sa ating pagsunod, mga kapatid, ibigin natin ang Diyos. Ano po? At magkakaroon tayo ng pag-asa sa kanyang mga pangako at salita na kanyang binitaw sa atin. Ang salita ng Panginoon, sabi dito sa kanyang salita, ano ang pakinabangan nito na ating ingatan at tayo'y lumakad na may pananangis. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, sacrifices yan. Yung sinasabi natin, yan 6/1 na yan. Hindi pa sa pananampalataya yan. Ang totoong sa pananampalataya, improve natin lahat. Mga kapatid, kung maaari, masya, pabawasan ang sa sarili, madagdagan sa Panginoon. Nag-i-improve ang ating pananampalataya. At kung magagawa natin yan, mga kapatid, hindi tayo mahiwalay. Sabi niya, maging ang mga bagay na darating ay hindi makapaghiwalay sa atin. Itong malaking kabigatian,
itong mga mangyayari, mga physical disturbances, itong mga negatibong mararanasan natin, hindi makapaghiwalay. Kasi intact ang ating pananampalataya. Basahin natin muna ito. Ang dami mga kapatid. Sa salita ng Panginoon, 1 Timothy sa chapter 4, verse 1, kung bakit kailangan natin pagpalakas ang ating pananampalataya. 1 Timothy sa chapter 4, sa verse 1, sa salita ng Panginoon, ganito ang ating mababasa. Sa unang Timoteo sa kabanata 4, ang talata 1, sabi niya, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Ito ay end-time prophecy. Talagang nakahula po yan, mga kapatid. Yan ay mangyayari. Sabi nga, marami ang mawawala sa Panginoon. At ang dahilan, mga kapatid, nawala ang pananampalataya. Apektado ang pag-ibig, apektado ang pag-asa sa Panginoon. Sa verse 1, sabi niya, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan alaga natin, kulang itong 4 na araw na ito. At kulang, mga kapatid, yung pag-aaral natin sa Bulacan Question. Kasi pag-aaral sa Bulacan, mga kapatid, yung iba, inabot ko ng 5 taon. At pagkatapos ng pag-aaral, mga kapatid, ng 5 taon, nabalik kayo sa mundo. Amen. Kasi ang pag-aaral sa salita ng Diyos, araw at gabi. Hanggat hindi tayo kinukuha ng Diyos. Ano po? Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Mga kapatid, kasi nagkakaroon po ang ating pananampalataya, pag-ibig at ang ating pag-asa sa Panginoon, pag kinukulang tayo ng salita ng Diyos. Kaya marami pong nasisirang pamilya. Amen. Kaya marami pong nasisirang pamilya dahil lack of communication. Pag nag-abroad, ano po, nasisira po ang pamilya. Pero hindi naman lahat. Pero majority, mga kapatid, ang dahilan kung bakit marami pong broken family, kung bakit maraming nahiwalay sa Panginoon dahil wala ng komunikasyon sa Diyos. Wala na pong dumadami na salita ng Diyos sa kanila. Wala natatanggap na salita ng Diyos. Kaya mapanganib yung tayo po ay mawala ng komunikasyon sa Diyos. Napaka-mapanganib na walang salita ng Diyos na dumarating at umaabot sa atin. Okay, mga kapatid. Basahin natin ito. Salita ng Panginoon, sabi niya, hihiwalay sa pananampalataya at makikinig sa aral at guro ng mga demonyo. Okay, the last verse po ito. Basahin ko lang ito pagkatapos mananalangin tayo. Tapos, magpapahinga tayo, 1 o'clock, mag-resume tayo. Kung matapos ko po ito, may isang another 1 hour pa, that's 6:30. Okay, mga kapatid. Basahin natin ang Hebreo. Ang daming assignment, mga kapatid. Kaya habang binabasa ko ito, sabi ko, Panginoon, hindi kaya namin ang 4 na araw. Announcement, mga kapatid, 4 na araw. Pero kulang na. Kahit taon tayo abutin dito. Pero pagkatapos dito, wala na, mga kapatid. Hindi tayo nakakapagpanulit. Bakit? Ang atake ng Diablo ay tuloy-tuloy yan. Basahin natin ang salita ng Diyos. Hebrews sa chapter 10, 20 to 23. Ang salita ng Panginoon, itaas mo natin sa verse 19 ang ganito hanggang 22. Mga kapatid, yamang may kalayaan ng pagsipasok sa daong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang idinalaga sa atin sa pamamagitan ng sa makatoy bagay ng kanyang laman. At yaman nga may isang dakilang saserdote sa pangulo sa bahay ng Diyos, tayo may magsilapit na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lubos na pananampalataya. Kaya kailangan natin araw at gabi. Hanggat hindi palubos ang ating pananampalataya, may tsansa pa rin na tayo ay mahiwalay. May tsansa pa rin na tayo ay mamatay sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya dito, salita ng Panginoon sa verse 20, sabi niya diyan sa kanyang salita, sa verse 21, 22, sabi niya, tayong magsilapit na may tapat na puso at lubos na pananampalataya na ang ating mga puso ay minisikan mula sa isang masamang budi at amugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Kaya related talaga. Ang taong mayroong matatag na pananampalataya, lalago ang kanyang pag-ibig, lalalim ang kanyang pag-ibig sa Diyos, and then ang taong totoong iniibig ay patuloy siyang amasa sa kanyang iniibig. Ang Panginoon po yan. Kaya nga ang sabi ni Paul, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Ano po? Hindi pa tayo lubos. Sa ibang salita, mga kapatid,
Minsan, paurong-sulong tayo sa pagsunod. Minsan, mga kapatid, magkaroon na tayo ng kaunting hadlang, kakaliwa tayo, kakanan tayo. Pwede tayong mag-back out. Pwede tayong tumalikod. Dahil hindi pa lubos ang ating pananampalataya. Kung bakit hindi lubos ang ating pananampalataya? Dahil hindi natin ginagawa ang totoong pag-aaral sa salita ng Diyos. Dapat araw at gabi tayo nagbabasa, nagbubulay sa salita ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, bakit kinakailangan natin gawin ito? Sa verse 23, sa salita ng Panginoon, makikita natin, sabi niya sa kanyang salita, na ating ingatang matibay ng ating pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, makikita natin ang pananampalataya sapagkat tapat ang nangako. Sabi ng Panginoon, umalis siya, ipinaghanda tayo ng dakong kalalagyan at sa kanya pong paghahanda, pagkatapos sa tayo ay paghanda, ay muli siyang papariyo upang kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Kung bakit tayo nagsisikap, mga kapatid, upang sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, ay matatag tayong buhay, nananatili tayong buhay. At kung tayo mamatay na buhay ang ating kaluluwa, dadalhin ng Diyos ang ating kaluluwa sa kanyang kaharian. Dahil sa pagparito ng Panginoon, dalawa ang mararatnan ng Panginoon na kukunin. Yung namatay sa Panginoon na buhay. At yung nabubuhay na buhay ang kanyang kaluluwa at espiritu na hindi namatay kahit sumangkit ng advance and great revelation. Magiging posible lang ito, mga kapatid, kung gagawin natin ang totoong pag-aaral. Fail pa tayo. Fail pa tayo sa pag-aaral. Kaya kung ating gagawin, napakalaki yung ating pag-asa, mga kapatid. Sabi niya, upang parating natin ang kapuspusan ng ating pananampalataya hanggang sa paglubos sa paglaki ng tao, sa buong kapuspusan ng Panginoon, na humahawak tayo sa pangako ng Panginoon. Ang pag-ibig natin hindi sarili. Ang isang dangerous things na mangyayari, ang tao magiging maibigin sa sarili. Pag ang tao maibigin sa sarili, magiging maibigin sa salapi. Magiging maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Kaya pag ang faith, nag-faith, mga kapatid, pati ang love, pati ako, mawawala. Sabi niya, ngunit tayo makadaralan araw-araw sa isa't isa. Baka tayo kapag magtigasin ng daya ng kasalanan. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Yumuko tayo at manalangin sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo sapagkat napakalaya ng aming Diyos at pagkakataon. Salamat dahil alam po namin, Panginoon, kulang pa kami sa pag-aaral sa iyong salita. Kaya nga po, Panginoon, yung aming faith, ito ay aatras, ito ay uurong, kakaliwa, kakanan. Ibig sabihin, hihiwalay pa rin sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa tsansa ito, pagkakataong ito, Panginoon, na binagkala mo sa amin, ibinigay mo sa amin, Panginoon, dahil ang dami pong mamamatay sa buhay espiritual. Lalo po, ang isa pong dahilan talaga, magpapasabi kung magpapahintulot ka, Panginoon, ng kagutumang espiritual. Pati ang mga mararangal, sabi mo sa Isaiah, pati ang mararangal na tao'y mahahandusay sa gutom. At kapag nagkagayon, Panginoon, bababa sa Sion, ibig sabihin, mamamatay ang kaluluwa. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ito habang kami may chance at pagkakataon, habang malaya ang aming chance at pagkakataon, mag-aral, magbulay ng iyong salita, tulungan niyo po kami, Panginoon, upang ma-develop, mabuo ang aming kakaunting pananampalataya. Panginoon, upang ang aming kakaunti ay malubos hanggang sa kapuspusan ng aming Panginoon sa Kristo. Kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita, upang kami ay huwag nang napapahapay dito doon, upang huwag na kami ang mahiwalay pa sa iyo, kagaya ng mga bata, kagaya ng mga taong kakaunti ang pananampalataya, kagaya po ng sinabi ng mga apostol at mga alagad. Sabi nila sa iyo, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sapagkat dinadagdagan mo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral namin, sa pamamagitan ng pakikinig namin, lalo sa pagsunod namin at a-apply namin ng iyong mga banal na salita. Maraming pong salamat. Dahil alam po namin, Panginoon, itong panahon namin ito ay mas paiigtigin ni Satanas ang kanyang mga atake. At ang isa sa pinaka-atake niya, Panginoon, hahadangan niya ang tao sa pakikinig, hahadangan niya ang tao sa pag-aaral ng iyong salita, sa pamamagitan ng maraming concern, sa pamamagitan ng maraming isipin, sa pamamagitan ng maraming pasanang tao
na siyang panglaman at pampisikal, na siyang umuubos ng kanyang panahon para doon sana sa kanyang kaluluwa. Panginoon, tulungan niyo po kami, nawa po ay makita namin yung chance at pagkakataon. Dahil yung aming chance at pagkakataon ay kakaunti na. Dahil ang sabi mo sa iyong salita, ang pagdating mo ay nagmamadaling mainam. Ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, habang malaya pa ngayon na ang iyong salita ay aming napapag-aralan. Habang ngayon, Panginoon, ay wala pang maigting at mahigpit na mga quarantine implementation ng aming gobyerno. Habang kami po ay nakakahayo pa, habang kami po ay malaya pang makapagtipon na wala pong umahadlang, tulungan niyo po kami samantalahin ito. Kagaya ng panahon ni Jose, nang ipinaunawa sa kanya, Panginoon, na magpapasapit ng kalutok sa buong Ehipto at buong lupain na iyon ng mga panahon na iyon. Hindi nila sinayang at tiyas at pagkakataon. Inipon nila ang lahat ng pagkain na kanilang maisasave. Panginoon, ganun din kami. Magkakaroon ng spiritual famine, magkakaroon ng spiritual na kahirapan. Hindi na po maipapahayag ang iyong salita. Marami po mga lingkod mo hindi na makakahayo para mangaral ang salita ng Diyos. Marami po mga manggagawa na hindi niya na mahaharap ang kaluluwa ng iba dahil ang kailangan niyang harapin ay ang kanyang sariling kaluluwa. Habang may chance pa at pagkakataon, Panginoon, nawa po ay makita namin yung mga opportunities na yun. Dahil kung makikita namin yun, ang ibig lang sabihin, Panginoon, unti-unti namin naliliwanagan at hindi kami nalililiman, hindi kami nabubulag ni Satanas ng mga bagay na sanlibutan. Panginoon, maraming pong salamat sa mga kapatid po namin nakinig ng iyong banal na salita. Alam po namin, Panginoon, patuloy kayong tutulong sa amin. Kulang po ang aming buong isang linggo nga, 4 na araw lang, Panginoon. Pero kami nagpupuri at nagpapasalamat. Itong kaunting oras na ito at kaunting panahon na ipinagkakalot niyo sa amin na wag masamantala namin ito. Salamat sa mga kapatid namin nag-give up, Panginoon, ng mga prioridad ng pangmundo para lamang bigyan ng puwang ang iyong salita. Salamat po. Ito'y katunayan lang, Panginoon, na unti-unting nade-develop ang aming pananampalataya sapagkat sinabi mo sa iyong salita, no one will serve in two masters at the same time. He will love the one and he despised the other. Salamat na andito ang mga kapatid kong ito. Binaliwala nila, itinakwil nila ang iba, Panginoon, para po sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Nawa po, itong aming pag-aaral na ito ay makatulong ng malaki sa aming pong mga kaluluwa. Makita namin yung aming responsibilidad, makita namin yung aming pong mga duties and obligation para po sa aming sariling kaluluwa. Dahil hindi po ito kayang gawin ng iba para sa amin, Panginoon. Ibukas mo ang aming kamalayan. Ibukas mo, Panginoon, ng aming pong spiritual understanding at mamulat kami sa responsibilidad namin para sa aming kaluluwa upang hindi namin ito iasa sa iba. Dahil ang sabi mo sa iyong salita, lahat ng aming itinatanim, ito'y aming aanihin. Kaya kung kami po ay magtatanim sa spiritual, mag-aani po kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Yung aming kaunting pag-break, Panginoon, para po bigyan daan ang para po sa pagkain ng aming pisikal. Tulungan niyo po kami pagbubayan. At nawa po ay i-condition mo ang aming puso, ang laman ng aming puso, Panginoon, para yung aming puso, Panginoon, ay maging sisidlan ng iyong mga banal na salita. Alisin mo, Panginoon, ang napakaraming instruction sa iyong salita. Unang Panginoon, ay yung kawalan po namin ng unawa. Yung kawalan namin ng unawa sa iyong salita. Pangalawa, Panginoon, ay hindi kami lumalim. Dahil ang aming puso ay may limitasyon. Dahil kakaunti ang lupa dahil mabato, hindi po lumalim, Panginoon. Alam po namin, pagdating ng kabigatian, pagdating ng tukso, pagdating ng mga kahirapan, ay tatalikod din sa iyo, Panginoon. Yung isa pang hadlang, Panginoon, yung too much concern ng tao, yung napakaraming concern at prioridad ng tao, Panginoon. Kagaya ng iyong sinabi, bagamat lumago ay hindi pa rin nagbunga dahil sa pagsusumakit ng mga bagay ng mundo, dahil sa daya ng kayamanan, ay hindi nagbunga ng pagtitiis. Panginoon, napakalapit na po ng iyong pagbabalik. At ang aming pisikal na kamatayan ay hindi po namin batid, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, sa tiyansang ito, sa aral na ito, at sa mga aral pang ipagkakalumo sa amin,
Huwag mong hayaan, Panginoon, dahil ang objective, purpose ni Satanas ay lipulin ang mga banal. Ang mga Kristiyanong nabuhay sa espiritual, ito po ay mawala, Panginoon, upang ang lahat ng tao ay hindi po, Panginoon, tanggapin ang iyong inihandang kaligtasan. Panginoon, salamat po, nawa po ay sa amin pong continuous mamaya, Panginoon, lalo mo pa kami tulungan sa pamamagitan ng mga salita. Gamitin mo ang mga magsasalita, gamitin mo ang leaders and workers, Panginoon, lahat po ng aming programa, nawa po ito'y makapag-contribute, makatulong ng malaki. O kung ito man ay kakaunti, Panginoon, yung iba pong mga magsasalita, makapag-contribute ito upang pag ito'y napagsama-sama, ito ay makagawa para sa aming ikabubuti. Sa iyo po ang aming pagpupuri, sa iyo po ang aming pagbabasalan. Salamat din po sa mga pagkain na inihanda mo at mga kapatid namin, ginamit mo, Panginoon, para po sa aming pong pagkain, para mas makapokus kami at ma-priority namin ang pagkain ganito, Panginoon, ang pag-aaralan sa iyo pong mga banal na salita. Sa iyo po ang aming pagpupuri, pagbabasalan sa pangalan ng Jesus ang Panginoon. Amen. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5, verse 9 to 11, hindi tayo itinalaganan niyo sa kapahamakan, kundi sa pagtataho ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pag-aaralan sa isa't isa. Verse 11, kaya tayo magpatibayan, magpangaral sa isa't isa, gaya ng ating ginagawa. Dahil sa punong Panginoon, tayo lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Mapapalag po tayo lahat.